Sa pag-a-abroad, alam natin na makakuha tayo ng maraming experience. Magandang experience, but at the same time, marami rin pwede tayong pagdaanang bad experience. Sa kwento ng ating special guest today, makikita nyo po na kahit ang dami niyang pinagdaanan, masasabi natin na baka nga hindi mo ito napagdaanan. Pero let's be inspired sa testimony natin for today. At kasama ko po yung special guest natin for today. Ano pong pangalan ninyo? Ako po si Ria Gargoles. Ma'am Ria, gano'n na po kayo katagal na nag-a-abroad? 4 years and a half, Pastor. 4 years and a half. Pero taga saan po kayo sa Pilipinas? Taga Cabanatuan po ako, Nueva Ecija. Cabanatuan, Nueva Ecija. Yung salita doon is Tagalog talaga, di ba? Opo, pero Ilocano po yung mother ko. Ay, Ilocano yung mother mo. And nung nag-decide ka mag-abroad, paano ka umabot sa punto na gusto kong mag-abroad? Paano yung desisyon na yun nabuo? Kasi, Pastor, ako lang yung pwedeng tumulong sa pamilya ko that time, kaya naisipan ko na mag-abroad. When you talk about yung pamilya mo, yun yung anak mo or yung parents mo? Mother ko po at yung kapatid ko is single mom po. So, ang nangyari parang kakargahin mo lahat ng responsibility. Opo. And then, saan po yung una mong abroad naman? 2013, Pastor, nagpunta po ako ng Singapore. Pero bakit naman Singapore yung napili mo? Kasi di ba normally, pag mag-abroad o ng abroad, laging Middle East, di ba? And then ikaw, Singapore talaga yung pinili mo. Bakit doon? Yung isang friend ko po, nirecommend ako sa friend niya na nangangailangan daw po ng helper. Ako po yung binigay niya doon. Tapos yung pagpunta nyo po sa Singapore, kamusta naman yung experience? Sobrang worse po. Hindi po maganda yung naging experience ko doon. Doon ko lang po naranasan na ituring ka na kasi hindi talaga parang tao. Kasi talagang alila talaga, Pastor, yung ginawa nila sa akin. Doon ba sa Singapore? Kasi dito sa, di ba, dito nga sa Hong Kong, once a week yung day off ninyo. Doon ba sa Singapore, ganun rin? Wala po kaming day off doon. As in, wala zero? Wala pong pahinga, Pastor, wala. And how about yung mga documents ninyo? Kailangan sa amo o pwede nyo namang hawakan? Sila po ang may hawak. Lahat. Lahat? Opo. Pero yung sinabi mong worse and parang naging alila ka doon, what do you mean na naging alila? Ano yung nangyari doon? Wala pong pahinga. May oras po yung gagawin naming trabaho. Halos lahat nakamonitor kami. And yung pagkain po namin is 1 cup a day rice lang po. Kalahating cup sa tanghali, kalahating cup sa gabi. So meaning to say may kasama ka dyan? 3 po kami. 3 kayo, pero itong 3 ito, ganun pare-pares kayo ng sitwasyon. Pare-parehas po kami. Pero lahat rin kayo doon, Filipinos or? Yung isa ko pong kasama is Pilipina at yung isa po is Myanmar. So may ibang lahi. Opo. The same thing. Pero habang tumatagal, gano'n ka ba katagal doon? Hanggang 1 year and 5 months lang po yung inabot ko doon, hindi ko na po kinaya. Kasi, So at least natiis mo pa rin ng 1 year and 5 months na ganun lang yung sitwasyon. Pero kailan ka umabot sa punto na inisip mo, sobra na, ayoko na ito. nagkasakit na ako, Pastor eh. Mina na yung katawan ko, nilagnat na ako. Talagang as in, bumigay na po yung katawan ko. Pero paano ka makakaalis doon kung yung passport mo is, yung mga documents mo na sa amo mo? Nag-runaway ako, Pastor. Wala akong dala-dala. Pumunta ako sa home doon. Sila yung tumutulong sa mga nag-run away. Sila po yung nag-process ng mga papers ko. Kahit wala akong passport, hindi binigay ng amo ko kasi sinasama niya ako madalas sa Malaysia. Puro tatak po ng immigration sa Malaysia. Bawal po yun, kaya natakot silang ibalik sa akin yung passport ko. Pero paano yan? Di ba sabi mo nga nag-run away ka? And
hindi yun alam ng amo mo for sure, di ba? Hindi po. Parang takas ka lang. Opo. Pero may consequence yun kasi nababalitaan ko na madalas kapag run away, pinagbibintangan. Opo. Ganun yung ginawa sa'yo? Nagbintangan po ako, nagnakaw ako, kaya dumaan po kami sa process na meron kaming... Cases Opo. pa. Kaya nagtagal po ako dun sa shelter na pinuntahan ko. Umabot po ako ng 3 months. 3 months. Opo. So, paano yung pagkain mo? Libre po doon, Pastor, lahat. Then ako po is nag-volunteer ako na tumulong din sa mga nag-run away. Kaya nagkaroon ako ng allowance, Pastor, every month. May allowance ako. Pero ano yun, sobrang liit lang rin yun. Opo. Di ba? Parang kasya lang yan talaga sa pangangailangan mo. So, within 3 months, hindi napatunayan ba na nagnakaw ka o hindi? So, parang walang nangyari sa Opo. case na Alibay sinampa lang po sa'yo nila yun, opo. sa alibay nila. Pero paano ka nakaalis kung wala kang mga documents? Yung shelter po na yun is tunulungan nila ako na bigyan ako ng travel document na andun po yung litrato ko na nilagay po nila doon na yung case ko po. Yun lang po yung pinakita ko sa immigration po para makauwi ako sa Pilipinas. So, pwede na balik ka ng Pinas, hawak lang yung documents sa'yo kapag kahit wala kang Kahit wala passport. pong passport. So, ibig sabihin yung first time mo sa abroad, nakaka-trauma. Opo, sobrang trauma. So, yung bumalik ka sa Pinas, hindi ka nag-abroad agad, nung nag-abroad ka pa rin. Po, hinil ko muna po yung sarili ko. Sobrang worse po kasi hindi na po ako makilala ng pamilya ko. Halos wala na po mapaglagyan ng pimples yung mukha ko. And yung katawan ko is bumagsak almost 40 kilos na lang po ako nung umuwi ako. So, talaga nangayayat ka. Sobra po. I was imagining kung yung eksena ng pagbalik mo ng Pinas and then makita ng parents mo yun, I believe, even naiyak-iyak sila sa sitwasyon mo. Tumulo yung luha nila na ano nangyari sa akin, bakit ganun yung nangyari sa akin. In-expect po nila kasi nirekomenda po ako ng kaibigan ko. Sinabi na maganda, mabait daw po. Is, pagdating ko din is kabaliktaran po pala. Mhm. So nakaka-trauma. And then, kano rin po katagal na nag-stay ka dun sa Philippines bago ka nag-abroad naman ng Hong Kong? Tagal, Pastor, 2015 ako umuwi ng Pilipinas. Then nito lang 2022 ako ulit nag-decide na mag-abroad ulit. Pero syempre, ang tagal pa rin proseso niyan para pumasok sa isip mo, hindi, abroad again. Kasi nga, ang pangit na nga ng first time experience mo. Pero bakit? Bakit nag-pursue ka pa rin na Hong Kong? Yun nga po, Pastor, kasi maganda raw dito sa Hong Kong. Hindi katulad sa iba na hindi sila sumusunod sa batas. Okay. Dito po sa Hong Kong is talagang pinoprotektahan nila yung mga helper. Binibigay nila yung para talaga sa mga helper. And so far, kamusta naman yung amo mo dito? Thank you, Lord, kasi po Kabaliktaran. talagang kabaliktaran, sobrang kabaliktaran, Pastor. Na yung doon hindi nila ako pinapakain dito. Eat all you can. Opo, sobrang, Buffet. opo, yung ikaw magluluto ng gusto mong pagkain, yung mga pagkain nila, papakain din sa'yo. Talagang itinuring po ako ng pamilya na kabaliktaran talaga, Pastor, Kung sa dati. alila ka dun sa una, dito naman parang Kapamilya tinuring po kang talaga. pamilya. Opo. Pero paano ka napunta dito sa help center? Nag-grocery po ako that time. May lumapit sa akin na isang evangelist. Binigyan niya ako ng leaflets na inalok niya ako na sumama daw ako sa mountain prayer. Then ako, basta excited na ako, mountain prayer, masaya. Then matagal pa po yung mountain prayer na yun. Kinukulit niya na ako. Sabi niya, try mo Sunday, hindi ko po pinagbigyan ng first Sunday. Kulit pa rin siya ng kulit. And then, sabi ko, sige na nga, pagbigyan ko na nga. Isang Sunday lang, pero hindi na ako uulit-ulit. Pero nung pumunta ako dito, Pastor, talagang iba yung pakiramdam ko. Talagang overwhelmed ako. Sabi ko, dito parang pagpasok mo pa lang sa baba, sa entrance, iba na yung pakiramdam mo na napakagaan. So, wala ka pang 1 year dito sa church? Meron na rin? Meron na po, mag 2 years na ako, Pastor. Mag 2 years na. So, dumating ka sa church dito, parang the soon as pagdating mo rin dito sa Hong Kong, parang ganun? Ay, hindi naman po. 1 year na po ako dito nun sa Hong Kong. Mhm. Nung napunta po ako dito sa health center. 1 year ka na dito sa Hong Kong. So, 1 year pa lang, and then nakapunta ka na agad dito. So, sobrang gaan. And, paano nakatulong sa iyo yung health center bilang isang OFW naman? Malaki po ang naitulong sa akin ng health center kasi lagi kong sinisisi yung sarili ko sa lahat ng mga pagkakamali ko. Dito ko po natutunan kung paano patawarin yung sarili ko. And at the same time, yung pamilya ko po is iba po yung situation na dito, ang Panginoong Diyos lang po pala ang makakapagpabago sa pamilya ko. Kahit anong gawin ko, wala akong magagawa dahil ang Diyos lang po ang may kakayahan talaga. So, basically, dito sa Hong Kong, nagkaroon ka ng sandalan Opo. na matibay at naging maayos yung lahat para sa iyo. Yun rin po yung gusto naming sabihin para sa inyo. Siguro, nag-i-struggle ka, nadi-depress ka, siguro na homesick ka. At katulad ng special guest natin today,
na natulungan ng Help Center at natulungan ng Diyos, yan rin po yung gusto namin mangyari sa inyo. Matulungan kayo sa lahat ng pinagdadaanan ninyo. Kung meron po kayo bukasyon na pinagdadaanan, bukas yung Help Center natin araw-araw para sa inyo. Maraming salamat po sa pag-special guest Salamat din sa program natin. At for sure, marami tayong na-inspired sa naging kwento mo. Sa susunod pong episode, meron pa tayong matutuklasang isa na namang story ng OFW, real life OFW stories, especially dito sa Hong Kong. Pagpalain po kayo ng Diyos. Hello, ako po si Pastor Joshua, dito po sa UCKJ Help Center, dito po sa Hong Kong. At yung mga napanood nyo pong testimony, ay mga testimony ng mga OFW dito sa Hong Kong. Pero I believe makaka-relate rin naman kahit nasaan po kayong bansa. Basta OFW. Ang Help Center po natin ay walang pinipiling religion. Base na rin po sa name, Help Center. Kung kailangan nyo po ng karagdagang information, nandito lang po sa baba lahat ng information na kailangan ninyo. Kontakin nyo lang po kami at magiging masaya po kami na matulungan ka, ma-assist ka, nasaan man po kayong bansa. Pagpalain po kayo ng Diyos.